Bago ko umpisahan yung topic natin ngayon, ayan, please like, subscribe, and share our YouTube channel. Ayan, palaguin natin guys, tulungan nyo naman akong lumago to para at least madami tayong maturuan sa mga tutorial natin regarding sa mga earning apps. Doon sa mga nagtatanong kay Hiya at saka Yostar, ano po ba yung nangyari? Ano po yung mga possible na naganap? Bakit nawala bigla sa Google Play or Play Store si Hiya at saka si Yostar? Hindi po namin alam. Hindi din po namin alam ng mga agent, ng mga business developer, ng mga admin sa ibang countries. So, ang nakakaalam lang ay yung developer ng application. So, ang problema kasi doon, wala silang notice. Unlike doon kay Yui application na mayroon siyang notice nung biglang magsasara na. So, doon na nagkaroon ng time yung mga seller, yung mga user na mag-withdraw, mga coin seller na bumili, ayan, na magbenta doon sa mga binibili nilang mga coins, ganyan, or mga diamonds, ganyan. Pero si Yostar at saka si Hiya, wala silang pakundangan na bigla na lang nag-stop doon sa nila, service nila. So wala silang notice. Unlike ulit kay Yui na binigyan niya ng at least 1 week yata yun na binigyan niya noon na magbenta na yung mga user ganito ganyan kasi mag-update na si ganito ganyan si Yui application. So at least nagawa madami yung nakahabol pa or bawi pa doon sa mga naipon nila doon o mga nakapag-withdraw pa ganyan. So at least hindi na sayang yung mga effort nila. Kung meron man, mangilan-ngilan na lang kasi karamihan noon nagkandarapan na sa pagbe-withdraw, pagbebenta, ganyan. So, dito kayo, Hiya at saka Yostar na issue, hindi po namin masasagot. So, dun sa mga nagtatanong sa akin, wala po akong alam kasi wala pong notice na galing sa mga application. So, wag nyo po kaming sisihin na bakit kami nag-i-invite ganito ganyan kasi hindi rin po namin alam na ganun yung mangyayari. Actually, madaming coin seller ang nalugi kasi malaki din yung puhunan nila, nag-coin seller. Ayan, malaki din yung nawala sa kanila. So mahirap pong bumawi lalo na dun sa mga may malalaking earnings na din na basta-basta na lang na nag-stop si Yostar at saka si Hiya application, kawawa talaga sila, hindi sila nakabawi. So wag yung sisisihin yung mga coin seller kung bakit hindi na sila bumili, bakit di nila binigay yung sahod ninyo or yung mga winidraw ninyo ganyan. Kasi maging po sila, nawalan din po sila. Paano pa naman kasi nila mababayaran yung mga winidraw ninyo kung hindi na mabubuksan yung application? Kasi alam nyo na yung nangyari na biglaan lamang po yung nangyari na pag shutdown ng dalawang application. So ito yung paliwanag namin guys ha. Kaya wag po kayong magagalit sa mga coin seller. Dun sa mga nagtatanong naman na hindi na ma-download yung application, hindi nyo na po siya ma-download kasi na-demolish na siya. Ibig sabihin, nawala na siya sa Google Play or Play Store. So ano ba yung mga reasons o dahilan kung bakit ganito yung mga application nawala? Una, hindi din namin alam. Pero ito yung mga possible na pwede nating malaman or naganap doon sa application. So makinig. So tingnan nyo itong Hiya admin. Ayan, ang dami na chat sa kanya pero hindi na siya nag-reply. Nagbago na, nawala na rin yung logo niya. So, ito yung mga possible. Ito galing sa akin na ni-reply ko na lang dito sa WhatsApp niya. Ayan. Ito yung mga possible kung bakit nawala si application na Yostar at Hiya doon sa Google Play. So, talagang na-unpublish na yung application na yon sa Play Store. So, hindi nyo na siya ma-search. Batay sa mga data ng app tracking site na Yostar Group Voice at saka Hiya application, hindi na po ito makikita kahit hanapin nyo siya sa Play Store. Hindi na rin po ito mabuksan or ma-download. Ayan. So, wala na siya. Hindi nyo na siya ma-search. O, bakit tinanggal o hindi available? So, ito yung possible reason lang guys. Ito ay kumbaga, nakalap ko lang na information kung bakit nawawala ang isang application doon sa Google Play Store. Pero ito ay hindi galing sa kanila. Okay? Pero ito lang yung nakalap ko lang na news or information na pwede kong i-share sa inyo. So, bakit tinanggal o hindi na available yung application sa Play Store? So, walang specific statement na naipost mo online mula mismo sa Yostar at saka Hiya developers. So, hanggang available search results, pero may mga karaniwang dahilan kung bakit inalis ng Google Play ang apps at maaring ito rin ang dahilan sa pagkawala ng Yostar at saka Hiya application. Una, yung policy o compliance issues. So, ano ba yung dahilan doon? Ang Google ay nag-i-implement ng mas mahigpit na policy at pag-review ng apps para sa content, privacy, data at seguridad ng users. Maraming apps ang tinatanggal kung hindi nakakasunod sa mga bagong patakaran ng Google. So isa na yun sa reason. Pangalawa, quality o content concerns. Kung ang app ay mataas ang risk ng spammy content, hindi maganda yung user experience o iba pang policy violations, maaring hiningin ng Google na ito ay tanggalin o hindi na ipakita sa Play Store. So yun yung isang possible na reason kung bakit nawala yung dalawang apps. Ito pa,
Pangatlo, developer decision. So ibig sabihin mayroon din siyang galing doon sa decision na galing sa mismong gumawa ng application. Minsan ang mga app developer mismo ang nagde-decision na i-remove ang app. Maaring hindi na nila kayang i-maintain, ayaw na nilang i-support ang app o may problema sa operations. So may madaming possible na mangyari dyan. Malay natin may mga inside job sa application, ganyan. Example lang naman. Hindi naman ito kumbaga hindi man na ito yung nangyari ha. Inuulit ko, hindi ito yung nangyari, pero ito yung mga possible siguro na nangyari sa application kung bakit sila nawala. Ito rin, regional device restriction. May iba ring kaso ng apps ay temporary unavailable sa ilang bansa o region dahil sa pagbabago ng local restriction or compatibility issues. Pero based sa data, ang Yostar at HIA unpublished globally at hindi localized lang ang issue. Okay? Okay. So, anong ibig sabihin kung na-unpublish ang app? So ito na, hindi mo na ito ma-install mula sa Play Store. So yun yung nangyari. Yung mga new user ngayon naghahanap dun sa mga uploaded namin na video sa YouTube. Hinahanap nila kung bakit nawala si Yostar at saka si Google Play. Si HIA sa Google Play. Ayan. So kung dati mo na itong na-install, maaring manatili na rin sa phone mo pero hindi ka na makaka-update, or kung i-uninstall mo ito ay hindi mo na ito maibabalik maliban kung may ibang paraan tulad ng pag-install ng application mula sa trusted source na may risk. So ibig sabihin, kung i-install mo ito galing sa third party, yung mga may virus na mga website, ay wag nyo na pong yun. Wag nyo nang ipilit. Maghanap na lang tayo ng ibang earning apps na tutugma doon. Doon na lang tayo babawi kung sakali mang may mga malalaki tayong nawala sa application na Yostar at saka HIA. So ito yung pinaka-final. Walang official statement public, wala silang notice, wala silang warning na magde-delete na kami, kailangan nyo nang mag-withdraw. So basta-basta na lang silang nabigla tayong lahat na nawala, na-delete, ganun. So kung ano man yung reason nila, hindi natin alam. So yung mga binabasa ko ngayon is possible lang na nangyari. Ibig sabihin, walang kasiguraduhan. So ito ay based lang sa information na nakalap ko, guys ha. Huwag nyong anuhin ito, personalin. Kumbaga, possible lang na reason na tatakbo sa kaisipan natin. Okay? So, sa ngayon, walang makita na official explanation mula sa developers ng Yostar at HIA sa kanilang official website o social media kung exactly bakit ito tinanggal. Dahil hindi ito pinapakita sa listing at walang press release na lumabas sa web search, kulang ang information or impormasyon para magbigay ng specific dahilan mula mismo sa kanila. Ayan. So, sa mga nagtatanong dyan, bakit naka-upload pa kayo ng mga video ganyan-ganyan? Matagal na po yan yung mga videos namin. Yung mga link namin nalagay dyan is valid. Pero, since nawala na yung dalawang application na Yostar at HIA application, hindi nyo, kahit i-click nyo pa yan ng 1,000 beses, hindi nyo na po madadownload yan kasi wala na siya sa Google Play or Play Store. Okay? Doon sa may mga application naman, hindi nyo na siya mai-update, hindi nyo na siya mabubuksan, wala na yung full control ninyo dyan sa app. Kumbaga, blanco na. Tulad yung mga application namin ngayon is hindi na namin mabuksan. Kumbaga may mga nawala na yung agency. Ayan. So wala na yung ibang mga settings niya. Yan lang yung possible reason po, guys. Ayan. Kaya pagpasensyahan nyo na kung yung mga hindi na ibigay na mga salary ninyo doon sa pinag-withdrawhan ninyo ay intindihin nyo na po. Pati sila hindi na nila mabuksan yung app. Paano nila may bibigay yung sahod ninyo? Paano nila makikita kung sino yung mga nag-withdraw? Kung sila din ay hindi na nila mabuksan yung application nila. At hindi na nila makita yung mga information na nandun. Ang masakit doon, napakalaki ng puhunan na sa pagko-coin seller nila ay hindi na rin po nila nabawi. Kumbaga, totally nasayang na yung pinagpaguran nila. So yun lang po yung information na nakalap natin regarding sa dalawang application. At sana dun sa mga nagtatanong, i-watch nyo na lang po itong video natin at pakinggan nyo kung ano yung mga possible reasons kung bakit nawala yung app. Pero hindi po yun yung official. Kumbaga, information lang na nakalap natin sa ibang mga website or issues or ano yung mga kadahilanan kung bakit nawawala ang application sa Google Play. So sana po mayroon kayong natutunan dito sa ating tutorial. Ayan, ingat po. Please like, subscribe sa ating YouTube channel. Thank you. Hanggang sa muli.